he's pretty organized. Does a great job of communicating. He seems really smart. The time that I've been around him, seems like a great coach. So, have an opportunity to play for him with the national team. I think that would be dope. So, hopefully, we get something done. If I don't even know if it's any tournaments this summer or the next summer after that, but I'm always up to play and represent the country always. Magandang araw mga ka-Express Info. Jordan Clarkson, gustong-gustong maglaro sa Gilas bilang local at kung papayagan ng FIBA ay magkaroon na naman ng legit NBA player ang Gilas. And that makes Gilas a very strong team, hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Eto ngayon ang sigaw ng SBP ang mabibigyan ng approval si Jordan Clarkson to play as local dahil Pinoy naman talaga si JC. He has Pinoy blood at ito ang dapat na sukatan ng FIBA kaya suggestion ng Pilipinas ay gagamit ng DNA sample to prove sa eligibility. Hopefully, mabibigyan si Jordan Clarkson ng go signal ng FIBA. At kung sakali mang makakabalik na si Kai Sotto galing sa kanyang injury, at mag-dominate sa Japan B-League, ay malaki rin ang possibility na makakatungtong si Kai sa NBA and that will make Gilas so strong with 2 NBA players. Ito ang inaasam-asam ng mga Pinoy fans na sana makapaglaro sina Jordan Clarkson at Kai Sotto sa 2027 FIBA World Cup. Very important ang 2027 World Cup dahil ito rin ang qualifiers para sa Olympics, which is napaka-importante ito para sa Gilas na makapag-qualify para sa Los Angeles Olympics. Sa ngayon, ay maganda ang chances na makakabalik si Jordan Clarkson sa Gilas para sa 2027 World Cup kasama si Kai Sotto. The only concern ay ang approval ng FIBA upang makapaglaro si JC bilang local. We all know na si Justin Brownlee talaga ang personal favorite ni Coach Tim Cohn for obvious reason. Pero kapag pinahintulutang makapaglaro si Clarkson bilang local, ay ito na ang pinakamalakas na lineup ng Pilipinas with Justin Brownlee and Jordan Clarkson playing together. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Matagal nang pangarap ng mga Pinoy basketball fans na magkaroon ng isang NBA player na maglalaro bilang local para sa Gilas, Pilipinas. Ngayon, mas lumilinaw na ang posibilidad na ito sa tulong ni Jordan Clarkson. Ayon ng SBP, patuloy nilang isinusulong ang pagsasama ni JC sa ating national team bilang local player. At kung ito ay papayagan ng FIBA, maging isang malaking hakbang ito para sa Gilas at sa buong Philippine basketball community. Hindi na bago sa atin ang pangalan ni Jordan Clarkson. Siya ay kasulukuyang NBA player para sa Utah Jazz at isa sa mga pinakamahusay na 6-man sa liga. Pero higit sa kanyang husay sa basketball, may dugong Pinoy si Clarkson. Ang kanyang ina ay may lahing Pinoy, kaya naman matagal na rin niyang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa bansa. Sa tuwing nakakalaban ng Gilas ang ibang bansa, laging bukang bibig ng mga fans ang pangalan ni JC na makapaglaro bilang local. At ngayon may pag-asa na itong matupad. Ang pangunahing issue na kinakaharap ng SBP ay ang eligibility ni Clarkson na maging local player sa ilalim ng FIBA rules. Sa kasalukuyang regulasyon, isang manlalaro ay maituturing lamang na local kung siya ay may pasaporte ng bansa bago pa siya tumungtong sa edad na 16. At sa kaso ni Jordan Clarkson,
Bagamat siya ay may dugong Pinoy, hindi siya nagkaroon ng Philippine passport bago siya mag-16 years old. Kaya naman sinisikap ng SBP na gumamit ng DNA testing upang patunayan ang kanyang lahing Pinoy bilang batayan ng eligibility. At kapag mabigyan ng go signal si Jordan Clarkson na maglaro bilang local player, ito ay isang malaking advantage para sa Gilas Pilipinas. Sa kasalukuyang estado ng ating national team, malaki ang pangangailangan natin ng isang elite level guard na kayang magdala ng laro sa mataas na antas. Bukod dito, kung si Kai Sotto ay tuluyang makabalik mula sa kanyang injury at magpakitang gilas sa Japan B-League, hindi malayong matupad rin ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Kung sakali mang magkaroon tayo ng dalawang NBA players sa Gilas, sina Jordan Clarkson at Kai Sotto, walang duda na magiging isa tayo sa pinakamalalakas na kupunan sa Asia at pati na rin sa buong mundo. Ang 2027 FIBA World Cup ay isa sa pinakamahalagang tournament para sa Gilas Pilipinas. Bukod sa pagiging isang prestihiyosong competition sa mundo ng basketball, ito rin ay magiging daan patungo sa 2028 Los Angeles Olympics. Alam naman natin kung gaano kahalaga para sa ating bansa ang makapasok sa Olympics, lalo na't huling beses tayong naglaro sa ganitong antas noong 1972 Munich Olympics. Kung maipariha si Jordan Clarkson kay Kai Sotto, pati na rin sa ibang mahuhusay na players tulad ni Dwight Ramos, AJ Edo at Justin Baltazar, siguradong makakabo tayo ng isang powerhouse team na kayang makipagsabayan sa malalakas na bansa tulad ng Australia, Spain at Serbia. Sa tulong ng isang mahusay na sistema sa ilalim ni Coach Tim Cone, may pag-asa tayong makapasok sa knockout rounds ng FIBA World Cup at makakuha ng slot sa Olympics. Isa pang malaking usapin ay kung sino ang dapat na naturalized player ng Gilas. Alam nating lahat na si Justin Brownlee ay isa sa pinakamamahal na import ng PBA at isang inspirasyon sa ating local basketball scene. Dahil sa kanyang dedikasyon sa Gilas, siya ay naging paborito ni Coach Tim Cone para maging naturalized player. Pero kung papayagan ng FIBA si Jordan Clarkson bilang local, hindi ibig sabihin na mawawala si Justin Brownlee sa Gilas. Sa halip, maaring magsama sila sa iisang team. So isipin na lang natin kung gaano kalakas ang Gilas kung ang ating backcourt ay may Jordan Clarkson at Dwight Ramos, habang si Justin Brownlee naman ang magsisilbing naturalized player na magdadala ng veteran leadership at versatility. Idagdag pa natin si Kai Sotto sa ilalim ng ring, siguradong magiging contender tayo hindi lang sa Asia, kundi pati na rin sa buong mundo. At para may sakatuparan ang pangarap na ito, kailangang maging agresibo ang SBP sa pakikipag-usap sa FIBA. Kailangang mapatunayan na si Jordan Clarkson ay tunay na may dugong Pinoy at hindi lang naturalized import. Kung kakailanganin, maaring maghain ng apila at humanap ng precedent cases na makakatulong sa ating kampanya. Gayun din, kailangang mapanatili ang magandang relasyon ng Gilas sa NBA teams na may hawak sa ating mga manlalaro. Alam nating hindi madaling makuha ang pahintulot ng mga NBA teams para palaruin ang kanilang players sa international tournaments, kaya dapat itong paghandaan ng maaga. Ang posibilidad na makalaro si Jordan Clarkson bilang local ay isang malaking hakbang para sa Gilas Pilipinas, at kapag magkakatotoo ito, siguradong ibang level ang magiging lakas ng ating national team, lalo na kung makakasama niya si Kai Sotto.